Wala pa ding sinabi ang mga mid-range phone ngayong 2023 sa phone na to. Dahil kung usapang display, thermal technology, gaming performance, camera, and also yung kanyang looks and build quality, wala talagang sinabi yung mga mid-range phone na nagba-value around 20,000 pesos to 30,000 pesos. At pag-uusapan natin kapare ko kung bakit. Kaya simulan na natin, let's go! So usually kapare ko itong phone na to is 49,000 pesos before. Pero ngayon ito ay nasa 13,000 pesos na lang and mas mababa pa. At ito lang naman kapare ko ang Samsung Galaxy S10 Plus. So usually nirelease tong phone na to way back 2019. At that time, itong phone na to ang isa sa pinakamalakas at pinakasolid na phone noon. At hanggang ngayon ay makukonsider ko na ganun pa rin siya kapare ko. Dahil kung mapapansin ninyo, ito ay na-curved display na merong dynamic AMOLED display na naka HDR10 Plus support na kapare ko, na merong Full HD plus 1080p resolution at WQHD 2K resolution na accessible sa settings ng phone na to. So dito pa lang sa dynamic AMOLED and curved display ay bihira na lang itong makita sa mga mid-range level phone. Kung meron man ay nasa 30,000 pesos or 20,000 plus yung kanyang presyo. Kaya nga, sa mga curved display kapare ko ay para sa akin isa yan sa pinaka the best at nagbibigay talaga ng diin sa mga flagship level phone ngayon. At syempre, noon. And kung matagal na kayo sa channel ko, ay alam ninyo na favorite ko talaga ang mga curved display. Dahil nga, ito yung isa sa mga nagbibigay ng diin, kagaya ng sinabi ko kanina, sa pagiging flagship level or mid-range level ng isang device. Nagbibigay kasi ito ng premium looking design para sa akin or premium looking na dating pagdating sa isang device. Although hindi lahat gusto yung curved display, pero maganda pa rin kasi talaga tingnan. Hindi natin yung maikakaila. So pagdating naman sa size nito, ito yung naka 6.1 inches. Meron na nga rin pala itong protection ng Corning Gorilla Glass 6, isa sa pinakamatitibay ng Corning Gorilla Glass na binuo ng Corning Gorilla. Meron din itong build quality na glass front, glass back, and aluminum frame. At dahil nga isang flagship phone to, ito ay naka IP68 na, which is dust and water resistant up to 1.8 meter for 30 minutes. So dito po lang sa display part and build quality nito ay makikita na talaga natin na angat na siya sa mga mid-range phone ngayon sa market. Dahil usually ang build quality ng ibang phone ay talagang nandun lang sa plastic level dahil gusto nilang ibaba yung presyo. And pangalawa, yung kanilang display ay hindi pa naka-Flow AMOLED, although naka-AMOLED na sila, LED pa rin naman yan, OLED display pa rin naman yan. Pero iba pa rin talaga yung quality pag naka-Flow AMOLED. Dahil mas medyo detail ng konti, dahil medyo mas maganda ng konti yung Flow AMOLED kaysa sa regular AMOLED screen lang. So ito yung example, yung AMOLED ng ating Poco X5 Pro and itong Flow AMOLED naman ng Samsung S10 natin. And also itong Galaxy S10 is naka-bezel-less display na. Kaya naging add point para sa akin dahil mas gumanda tingnan yung phone na to dahil sa kanyang bezel-less plus yung curved display. And usually ginagamit talaga itong Flow AMOLED sa mga curved display and bezel-less phone dahil mas malaki yung pwedeng ilagay na screen kaysa dun sa bezels, which is nice. And also kapare ko, aware din ako na meron ng mga Flow AMOLED display dun sa mga higher tier mid-range level, pero yung mga presyo nun around 30,000 pesos na. Pagdating naman sa battery nito ay medyo saktuhan lang dahil ito ay merong 4,100 mAh na supported ang 15 watts charging support kapare ko. Which is ngayon ay hindi na ganyan yung labanan talaga, kaya naiintindihan ko na yung iba dyan tataas na naman yung kilay. Pero para sa akin, saktuhan yung battery na to, goods na rin siya kahit papaano. Anyway, punta naman tayo sa kanyang chipset. So usually meron ulit dalawang chipset na available itong Galaxy S10 at sila ang Exynos 9820 na available sa Europe, Middle East, etc. at yun yung hawak-hawak natin na unit ngayon. Meron din silang Snapdragon 855 na US and China variant lang. So usually yung mas malakas sa chipset sa dalawang to is yung Snapdragon 855 kapare ko. Pero syempre hindi pa rin nagpapahuli yung lakas ng Exynos 9820 dahil kasing lakas din to ng Exynos 9825, which is ito kapare ko yung ginamit na chipset doon sa ating Samsung Note 10 Plus na ni-review before. Ito yung video na yan, panoodin nyo na lang yan. Magandang phone din yan. Anyway, pagdating sa CPU, naka-octa-core na yung ating Exynos 9820. Meron tong 2.73 GHz. Pagdating naman sa kanyang GPU, meron tong Mali G76 MP12. Isa rin to sa mga latest Mali GPUs. At itong chipset na to ay nagbigay lang naman ng good thermal results sa ating thermal throttling test, which is nice yan kapare ko, lalo na pagdating sa mga
mga heavy gaming. At nakakuha din tayo dito kapare ko ng Antutu bench score na 577,789 Antutu bench score, which is pangmalakasan din talaga tong chipset na to. At magugulat kayo mamaya sa game na mga ite-testing natin dahil napaka-optimize ng chipset na to. Pag-usapan natin. Tunahin natin yung Mobile Legends. Sa Mobile Legends, supported na nito yung ultra graphics and then high frame rate. Kaya walang ultra frame rate to para kayo dahil hanggang 60Hz lang naman yung kayang isupport ng device ito, kaya hindi possible sa kanya yung high frame rate. Anyway, pagdating naman sa performance na ito sa mismong game, ay okay na okay ka para kayo. Responsive, walang delay, walang lag, walang FPS drop, and also napaka-responsive ng kanyang screen. At yung display na pinapakita dito, yung kulay ng damo, yung kulay ng mapa, ay magandang tingnan sa mata ka para ko. Dahil nga ito ay naka-Flow AMOLED na, dito talaga natin makikita yung benefit ng mga merong OLED or Flow AMOLED display dito sa mga games sa madalas nating nilalaro. Anyway, pagdating naman sa heating problems nito, ay wala naman ako napansin. Hindi naman umiinit ng ganon kainit yung device ito, pero umiinit siya usually dahil nga syempre natural naman yan, at kapag naka-max out pa yung mga settings mo, natural na iinit yung device mo. Pero dito sa phone na to, hindi ko naman naranasan yung nakakapasong init na unlike doon sa na-review natin na Samsung S22 before, na talagang nakakapaso yung init niya dahil siya ay naka-Snapdragon 8 Gen 1, yung mainit na chipset ng Snapdragon. Talagang mainit doon. Pero dito hindi, kahit na same sila na naka-aluminum frame, wala ako napapansin, wala ako nararamdaman, pero medyo nagwa-warm siya kahit papano. After ko maglaro ng one game dito, okay pa naman yung phone at hindi siya mainit kapare ko. Next naman natin kapare ko is ang Genshin Impact. So in default settings, naka-medium settings ito, pero usually playable siya sa high graphical settings na ito. At dito sa video na to, lalaroin natin siya sa high graphical settings at tingnan nyo kapare ko kung gaano siya kasmooth dito. Pagdating sa kanyang gameplay kapare ko, makikita ninyo naman na napaka-smooth nitong phone na to dito sa Genshin Impact. But meron pa rin naman dito mga part na nagkakaroon siya ng FPS drop. Hindi talaga ito nawawala sa lahat siguro ng mga phone na na-review ko, kahit iPhone 13 Pro Max ko nagkakaroon pa rin ng frame drop dito sa high graphical settings ng ating Genshin Impact. Pero pag nasa medium part naman to or na sinet up nyo siya ng medium, ay okay naman. Hindi naman siya nakakakuha ng mga FPS drop. Kung meron man, mga minimal man siguro. Pero dito kapare ko sa high graphical settings, nagulat ako dito dahil kaya niyang i-sustain. Tandaan niya, 2019 phone pa to. So 4 years old na to kapare ko kapag sa phone matanda na tong phone na to usually. Pero kaya niya pa rin i-handle ang Genshin Impact na hindi nagkakaroon ng problema. Pero syempre, nandun pa rin naman yung mga common FPS drop. Lalo na kapag marami nangyayari sa screen. Yun lang naman yung pula ko dito sa phone na to pagdating sa Genshin Impact. Pagdating naman sa kanyang temperature dito sa Genshin Impact, yun, mas uminit talaga siya unlike dun before sa ating mismong Mobile Legends. So ang reason naman yan, syempre naka-high graphical settings tayo dito. Talagang mas iinit itong phone na to. Pero ang good thing dyan, hindi tayo nakakita ng kahit anong pagbagsak ng performance or tinatawag na thermal throttling. Hindi siya nagkaroon ng thermal throttling kahit na matagal ko siyang nilalaro kapare ko. Next natin naman is Call of Duty Mobile at isa to sa pinaka nagustuhan ko dahil meron na siyang max frame rate and very high graphics at pwede mo siyang i-turn on ng magkasabay. Sa ibang device, bumababa yung kanyang graphical settings kapag tinurn on mo yung max frame rate niya at saka yung high graphical settings niya. Bumababa yan sa medium ata or high kung hindi ako nagkakamali. And then pagdating sa kanyang gameplay, doon tayo kapare ko talagang hindi makapaniwala sa phone na to dahil nga 4 years old na yung phone na to, pero yung performance niya talagang tinalo yung ibang mid-range level phone na nakikita ko at nagamit ko before. So usually pagdating dito kapare ko, smooth na smooth tayo. So yung pag-init niya nandun pa rin naman. FPS drop wala talaga, as in consistent na wala akong nakita. Pagdating naman sa kanyang FPS, for sure nasa 60 FPS to or mas mataas pa kasi naka max FPS or frame rate yung phone natin. Kahit na wala tayong high refresh rate, wala namang problema doon. Maaring lumagpas to ng 60 FPS. Pagdating naman sa kanyang smoothness, andun talaga 10 out of 10. Isa to sa pinaka nagustuhan kong phone pagdating dito sa Call of Duty Mobile dahil usually ito lang kasi madalas ko nilalaro dahil ito lang din naman yung kayang laruin ng girlfriend ko. Kaya kung meron ako mga i-review yung phone nakapagpasok sa CODM nagugustuhan ko na yan personally. By the way kapare ko, off topic muna tayo. Baka yung iba sa inyo ay nagtataka kung bakit mga second hand phones yung nire-review natin sa channel. Most of you kasi kapare ko ay hindi nakikita yung malalakas na phone pa rin na medyo matanda na kagaya na itong mga phone na na-review natin before na kung saan sulit pa rin at masulit pa sa mga latest phone na meron ngayon dahil sa kanilang mga specs and also presyo currently sa market one of the best pa rin itong mga old phones na to. Pero syempre may mga cons pa rin sa part niyan at sinasabi ko naman yung sa God video, but in fact na mas malakas pa rin sila sa mga mid-range level na phone currently para sa akin good deal pa rin or no-brainer pa rin na bumili ng isang
old phone pero kaya makipagsabayan sa mga new phone ngayon na sobrang tataas ang presyo, at yung iba pa naman mga phone ngayon is puro gimmick na lang yung nilalagay, like rebranded CPU, rebranded chipset, etc. etc. By the way, gagawa ko nga pala ito ng separate video. If gusto niyo, comment nyo sa comment section. And para nga pala sa mga magtatanong kapare ko, nabili ko nga pala tong phone na to kay Miss Rachel sa Green Hills, San Juan, Green Hills, 2nd floor, stall B6. Puntahan nyo lang siya doon or kaya message nyo siya sa kanyang FB page. Ilalagay ko yung link niya sa description. And then mag-inquire na kayo doon kapare ko ng phone na gusto ninyo, second hand ban or brand new, meron sila doon. And dahil kilala tayo ni Miss Rachel, kapag sinabi ninyo na napanood nyo tong video na to sa kanya, magkakaroon kayo ng discount. So sabihin nyo na. Anyway, ngayon magpatuloy na tayo. Ngayon mga kapare kayo, pumunta naman tayo sa camera part ng phone na to. Isa rin to sa merong pinakamagandang asset ng phone na to. Dahil meron siyang triple camera setup para sa kanyang main camera, which is meron siyang main camera na 12MP, meron siyang telephoto camera na 12MP rin, and 16MP na ultra wide. Pagdating naman sa kanyang video capability resolution, kaya niya ang 4K at 60fps, 1080p at 60 to 240fps, at 720p at 960fps na merong HDR10 Plus support na. Samantalang sa kanyang selfie camera, meron tayo ditong dual camera setup, meron tayong selfie camera na 10MP, at meron din tayong depth sensor na 8MP. Pagdating dito, kaya niya rin mag-shoot ng 4K at 60fps and 1080p at 30fps. Pagdating naman sa quality ng photo and videos nito, ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang zoom in pagdating sa photo. Dahil kahit naka times 10 zoom na siya kapare ko, maganda pa rin naman yung kanyang quality. Hindi siya nagkakaroon ng blurry or gray part na kung saan tumataas masyado yung ISO niya kaya gray siya at hindi din makapag-focus doon sa part na gusto mong i-zoom at i-take ng photo. So ito yung mga sample natin kapare ko. As you can see, zoom in yan at 10x, which is ganyan pa rin yung kanyang quality. At pagdating naman sa kanyang times 1 and times 2 or yung kanyang regular zoom lens, okay na okay yung kanyang quality. Okay yung kanyang kulay, maganda yung background separation, maganda yung photo processing, maganda rin yung kanyang color correction or yung color doon sa photo after mong i-take yung pictures doon sa subject na gusto mong i-take. Kahit na medyo matingkad or mas matingkad pa yung kulay ng i-take mo subject, ganun niya rin to pinaprocess. Although meron pa rin naman akong pula sa kanya pagdating sa kanyang video part. Okay naman yung video part niya kapare ko, maganda naman dahil meron nga siyang 4K at 60fps at yun ay gamit na gamit ko talaga, maganda talaga siya. Pero yung pula ko dun kapare ko is yung kanyang ultra stabilization mode na kung saan ito i-activate mo kung gagamitin mo siya. So dun kasi sa S22, nagundahan ako sa stabilization mode niya, talagang stabilize yung kuha mo pag gagamitin mo to. Pero sa kanya kasi medyo nag-wiggle yung image kapag gagawa ka ng mga certain movements, like let's say maglalakad ka at gamit-gamit mo yung stabilization mode. Mas nakikita kasi doon yung medyo pagiging shaky or pagiging wiggly ng video. Basta wiggly siya, mali yung terminology na shaky. Basta wiggly siya na konti, na to the point na hindi mo siya matitripan kapag gagamitin mo. Halimbawa, gagawa ka ng filmmaking or kaya ima-my day mo yan or kaya ipopost mo sa IG, YouTube, whatsoever. Hindi mo matitripan pag ginamit mo yung stabilization mode niya. So, mas maganda gamitin nyo na lang yung 4K at 60fps. Stable naman kahit no EIS siya kapare ko. Now, here's my suggestion and conclusion. Unang-una, marirecommend ko ba itong pagbili ng Samsung S10 Plus para sa inyo? Definitely ang sagot ko is oo. So, hindi naman kasi ako talaga gumagawa ng video sa mga phone na hindi ko naman marirecommend. Pero minsan may ginagawa akong content about doon. Pero sinasabi ko rin naman na hindi ko siya recommended. But anyway, pagdating dito sa port na to, para sa akin, sulit pa rin tong Samsung S10. Pero ito yung mga cons kapag bibili kayo dito kapare ko. Unang-una, wala na siyang software support update. Outdated na yung phone. So, ibig sabihin din na kayo makakatanggap ng software support update. But good thing, nung binili ko to, may natanggap pa naman akong latest. Pero hindi na siya magkakaroon ng pag-asa na magkaroon ng Android 13. So, wala na tayo doon. Wala na siyang Android 13 Matic yun. Next naman is yung kanyang battery. Dahil nga 4 years na to, for sure, yung kanyang life cycle ay bumaba na kapare ko. Pero para sa akin, goods pa rin naman itong unit naman na meron ako. Matagal naman siyang malobat. It's around 3 hours din kapag tuloy-tuloy ko siyang ginagamit. But in light, moderate uses lang. Anyway, kung kayo yung tatanungin, sa tingin nyo ba, sulit pa rin ba tong phone na to dun sa value na makukuha nyo para sa 13,000 pesos pababa na presyo na ito? I-share mo naman yung answer mo dyan sa comment section at pag-usapan natin yan. At kung meron pa kayong mga gustong isuggest na i-review natin sa susunod natin video, i-comment nyo na rin yan sa ating comment section. Anyway, kung gusto nyo ng mga ganitong video, i-click nyo na yung like button sa video na to and also hit the subscribe button dahil pag nag 250k tayo, magpapag-giveaway tayo ng 3 or 4 phones. Tandaan nyo yan. Anyway, yun lang. Peace!